Let's get going. All right. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So bear with me sa boses ko. So hindi ko masyadong nilalaksan yung boses ko kasi for my Google students, alam na nila yan. I've been gone for more than a week. Nagpahinga muna ako kasi uso ngayon yung trangkaso, Cebu, Ubo, Sipon, mga ganun na case. Basta yun na lahat nagsama-sama na. Plus meron pa akong tonsillitis. Alright? Pero medyo okay na yung tonsillitis ha. Pero we're still gonna go and proceed with our training. Kasi my apologies. I know everyone, even for those who are watching right now in the video, we're supposed to have this last November 30th, last Saturday. Pero because I'm not feeling well, so we need to move it today, Tuesday. Okay? Alam niyo yan, di ba? Sino sa inyo dito yung nag-antay? Gusto na sana ng ano pala, ng Saturday pa lang. Sige nga. 'Di ba? Pero okay lang 'yan kasi ganoon talaga 'yan eh. Okay, but yes, and then again, so welcome for the DM setting class wave 6. Okay? Wave 6. So this is the last class. So palakpakan niyo nga yung sarili niyo diyan for coming kasi ibig sabihin, last na to, December na eh. Sunod next year na, 'di ba? Oh, so yun siya. So just want to welcome every one of you. I know it's a Tuesday night. Okay, sasabihin ko sana weekend eh, no? O minsan, kutaw-libog usahay, no? Yung malilito ka na rin minsan eh, yung sa scheduling. Oo, so yung ganun na case. So, yun siya. Welcome again for the DM Setting Wave 6 class. Pero before we start, okay, you won't understand that much yung pag-uusapan natin tonight unless you saw the 8-part video. Sino dito sa inyo yung nakapanood na ng from part 1 to part 8? Sige nga. I-type mo dyan, ano, yan, done. I-type nyo dyan, done part 1 to part 8, for example. Yan, done 1 to 8. Doon sa mga napanood na yung part 1 to part 8, very good. Kasi dapat talaga pinanood nyo. I-type nyo nga sa chat box, parang sabing ganun, uy, may naririnig kayo. Sabihin mo, baka headset nyo lang yon. O ayusin lang niya yung volume niya. Or yung ganun, i-adjust sa chat box. Okay, guys. Ulitin ko kung first time mo makinig ngayon ng DM appointment setting, umattend ka lang ng orientation ko like 2 weeks ago, tapos may pag-uusapan tayo tonight, hindi ka maiiwan ka. Kung hindi mo napanood tong part 1 to part 8 kasi that's 7 hours na training sa DM setting. Libre yan sa YouTube, walang bayad. Panoorin nyo lang, may playlist po niyan. Okay ba yan sa inyo, mga boss? Okay, okay yung may part 1 to 4 na kasi at least you have an idea already. You have a gist. Okay? Pero maganda, after this, kasi anyway, recorded pa rin naman to, punta kayo sa YouTube, panoorin nyo yung basic muna ng DM appointment setting. Okay ba yan sa inyo? Ha? Kasi ito, yung pag-uusapan natin tonight is more on advanced na ng konti. Ha? Okay ba yan sa inyo? So, hindi ko kayo sasagutin kung may tanong kayo. Paano kikita, coach? Or yung mga ganun na case. Like, magkano komisyonan yan? Yung mga ganun na case. Anong device kailangan ko? Kasi, tinuro ko na po yan doon sa part 1 to part 8. Gets ba? Pero that's okay. Kung first time yung umattend, balikan nyo na lang doon sa YouTube. Okay? Type nyo dyan, babalikan. Hindi to jowa pinag-uusapan natin babalikan yung sa YouTube. Type nyo nga dyan, babalikan. Lalo na yung mga first timer pa tonight at hindi nila napanood yung part 1 to 8 ko na training sa YouTube. Libre yun, walang bayad. Okay? Even yung training naman tonight, wala naman bayad eh. Pero, hindi mo nga lang magigets. So, ayan meron nang nagbigay ng part 1 to 8 na training. 'Di ba? O, yun po yun, ha? So, okay lang sa inyo? Can we proceed? Yeah? So, continue na tayo.
Ulitin ko hindi ko po i-entertain yung mga tanong nyo like, paano humanap ng clients, coach? Yung mga ganun na case. Kasi, ibig sabihin, hindi mo kasi napanood O, yun lang yun na part. Kasi mahaba-habang usapan din yun. 7 hours ang na-miss mo. Okay? Sa DM setting. Ayan. Kasi huling hirit mo na this year. Tama? Sino dito feeling nila huling hirit na to nila for this year na opportunity? Siyempre yung iba sa Google Ads meron pa silang option din doon sa Google Ads naman na na class ni Coach Ian for example. Pero sino dito naniniwala hindi pwede isa lang yung skill mo? Dili pwede usara imong skill. Hindi pwedeng isa lang. Bakit maiiwan ka? Papalitan ka kapag isa lang ang skill set mo. Medyo, I'll be honest with you, medyo, lalo na ngayon, tight ang competition. Mga tao ngayon, mas preferred na nila yung work from home. Kaso, di ba, number 2 ang Asia, yung Philippines yung sa world when it comes to like yung sa VA, freelancing. Pero, humahabol na ngayon yung mga nasa Brazil, tsaka yung mga sa South Africa. Medyo mahabol na sila when it comes to quality ng freelancing. Ang matinik, mas mababa pa sila kung humingi ng rate. Nagigets nyo? Pero sa totoo, kailangan mo talaga mag-upskill. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Pero ang maganda kapag high ticket sales, di ba sa pangalan pa lang sales, would you believe me, isa sa skill na pinakakailangan, lalo na kung gusto mong maging, for example, hindi, majority to number 1 skill or hindi, isa sa pinaka-importanting skill is, hulaan niyo kung sales. Do you agree? Hindi. Sales. Marunong ka magbenta or marunong ka makipag-usap or marunong ka mag-book ng appointment. Kasi yun talaga yung kakailanganin. Alright? Kahit ikaw, kung may sarili kang business, meron kang gustong i-promote or something, you're gonna need that one. Alright? Yan, sales, marketing, communication. Kung mas magaling kang mag-communicate, ay, mas matindi ka. Okay? Now, so who's ready to start sa training natin? O, di ba? Ang sarap ngayon, dahil may AI, kaya na lang kagad ni Coach Ian mag-pull up ng ganito. In like what? 5 seconds, meron na akong picture na ganito. Hindi na ako pumupunta sa Google search para maghanap ng picture na gagamitin ko para i-post ko sa yung mga ganito. Ayun, no? Ang ginamit ko lang yan, AI. Gumawa na ng picture para sa akin or image. Okay? Eto, AI yan. AI lang din yan. O, di ba? Ayan, sige, sige, sige. Ulitin ko kapag medyo nagno-nosebleed ka na kasi hindi mo naintindihan yung pinag-uusapan, that's okay. Kasi behind ka ng 7 hours na training. Alright? Alright. Behind ka na nun sa training kasi ng 7 hours. Balikan nyo na lang yun. Di ba? Oo. So, okay. Let's go now with our session or training tonight. Okay. Now, before we continue, I want you to be so good in spotting scams. Sino ditong mag-agree na dapat magaling ka munang mag-spot ng scams? Bakit, Coach? Kasi po, more than half of the posts are scams. Sino? Sige nga, 'di ba? To avoid being burned bad. Actually, tingnan mo to. Ang daming post, reply ka ng reply. Pag reply mo, papupuntahin ka sa Telegram, kontakin mo yung admin ko doon o yung assistant ko doon sa Telegram. The fact na sinabi palang kontakin mo yung admin ko doon or ganun, wala na, scam yun. I-block mo na yung person. Pero marami kang ma-encounter na ganyan. Hindi mo malalaman, sobrang parang legit yung post niya. Talagang sobrang legit tingnan. Tapos meron pang 200 na nag-reply na interested. Tama hindi? Pero ikaw, sa dami mo ng kaka-reply, sabi mo, wala bang totoo dito sa mga post na to? Puro scam.
Di ba? Puro ganun ang nasa isip mo. Parang walang totoong gig. Di ba yung mga ganun na case? Meron nga nag-DM sa akin dati. Sabi niya ano siya, bookkeeper siya. Pagkatas na-scam siya, mabuti 500 lang. Naliliitan pa nga ako yan sa 500 na na-scam sa kanya eh. Kasi others, thousands ang na-scam sa kanila. I know someone, 70K ang na-scam sa kanya. Dahil lang sa mga post na to. Okay? Okay, let me ask you this. Let me ask you this. Ang DM appointment setting, syempre dun sa mga nakapag-aral na, nasa anong niche or industry siya? Nasa anong niche or industry ang DM setting? Pasagot nga po, nasaan na niche or industry? Guys, kunwari pupunta ka sa Facebook, high ticket sales. Guys, ulitin ko pag pupunta ka sa Facebook at magjo-join ka ng mga groups, maghahanap ka ng gigs or opportunity for DM setters, nasa high ticket sales yan, ang tawag dyan. Okay? Malinaw po ba? Yes. So when I say high ticket sales, ibig sabihin po, anong ibig sabihin nun? Sige, can I write something? Okay lang ba? Magsusulat muna tayo sa ibabaw nitong ano na to. Guys, sa DM setting, gagamit ako ng red na ko. O sige, green tayo. Tapos text box. Okay. Guys, sa DM setting, uulitin ko, merong dalawang klase. Setters and closers. Tama hindi? Nababasa niyo ba? Meron dalawang klase. Yes, dalawa yan. Setters or closers. Ang setters, okay, di ba sanay tayo, setters, ganun na part. Pero setters yan pag pronounce setters, parang letter D, setters. Setters, closers, mga ganun na case. Now, another name ng setters is SDRs, BDRs. Di ba? Sales Development Reps. Business Development Reps. Pag closers, yan yung mga account executives. Okay? Sino mas malaki yung kinikita? Setters or closers? Okay, malinaw yan closers. Bakit closers ang malaki yung kinikita? Anong sagot niyo sa chat box? Bakit closers ang malaking kinikita? Yung commissions. Sila ang magsa-sales stock. Sila ang makikipag-usap sa customer ng 45 minutes to 1 hour sa Zoom or Google Meet at mag-i-English po sila. Parang ganito. Pero dalawa nga lang sila one-on-one sa Zoom or Google Meet. Ipapalabas nila yung credit card ng mga prospects, mga boss. Correct? Ipapalabas nila yung credit card yan. Kaya malaki yung commissions nila. Kaya yung mga closers, huwag kayong magtaka, totoo yun. They're earning like what? 15K, 20K per month. Meron ding 10K din. 10K. Dollars to guys I'm not talking here about ganon yung kinikita ng mga closers. Like 10 to $40,000 per month. Totoo yan. Kasi closers sila. Okay? And it requires good sales skills. Kailangan marunong ka sa psychology. Diba? Yes, 40K yan. US dollars yan. 10K hindi 40K yan. Nag-range lang siya. 10 to 40K. Pag setters, ito maganda. Ang setters, merong dalawang klase. I-delete ko na tong yung closers. Yung unang, di ba? Anong klase ng setters? Pakisagot nga po. Ano yung dalawang klase ng setters? Mga boss. Yes. DM, tsaka phone. Hindi hot and cold. Ang hot and cold coffee yan. Ay, sorry. Hindi. Hot and cold, kumbaga,
klase ng leads yon, quality ng leads. Kasi merong cold, merong warm, merong hot leads. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin dito yung setters, may dalawang klase. DM setters, ibig sabihin chat ka lang. Hindi ka makikipag-video call sa Messenger, hindi po. Okay? Hindi ka makikipag-usap sa customer. Huwag ka mag-sales talk. Trabaho ng closers yan. Okay? Ano lang ang goal pala ng mga DM setter? Ang phone setters naman, makikipag-usap over the phone like 3 to 7 minutes. Correct. Ang trabaho lang neto mga DM setters is ipasa lang. Hindi, sa totoo meron pa. Ang una, kaibiganin mo. Kapag naging kaibigan mo na, may karapatan ka nang magtanong. Tama, hindi? Kasi di ba pag friend, pag medyo close ka na, pwede na siyang magkwento sa'yo, di ba? Alamin mo yung problema niya. Ano yung pain points niya? Tama, hindi? Yun po yung sa DM setting. Pagkatapos, dahil alam mo na yung problema niya, anong next na gagawin? Pag alam mo na yung problema niya, sige nga po, syempre kakaibiganin, aalamin yung problema, palalakihin yung problema. Talaga, coach? Yes. Ang tawag po dyan, agitate or yung magnify. Palalakihin mo yung problema nila. Okay? Palalakihin mo yung problema nila. At dahil lumaki yung problema nila, kailangan nila ng solution. Ikaw ang mag-o-offer nun. Di ba? Ikaw ang mag-o-offer ng solution. Sabihin mo, gusto mo ba? Alam ko, kumbaga, example lang to kasi lose weight ang pinaka-common madaling makarelate yung mga tao. Di ba sabi mo, 3 years ka nang gusto mong magpapayat, 10 kilos yung gusto mong mabawas sa'yo. Kaya gusto mo tong gawin kasi 55 years old ka na, bata pa yung anak mo ngayon, mga 4 years old, gusto mo, pag tungtong niya sa age na medyo active siya, kaya mo makipaghabulan sa kanya. Hindi yung tuhod mo parang pagod na, hindi niya mo na kayang makipaglaro sa anak mo. Tama ba? Kaya gusto mo tong gawin. Nagigets niya mga boss? Does it make sense? Oo. Ang maganda nito, ipapamit kita doon sa kasamahan ko. Kumbaga kunwari, ipapamit kita kay coach. Bakit? Ang dami niya nang natulungang taong katulad mo. Mga 50, 60 years old or 40 plus years old. Nag-lose weight sila in a couple of weeks. Ganun na case. Para kapag po lalabas ka sa beach, o dati, hiyang-hiya ka, lagi kang nakabalot kapag naliligo sa dagat. Pwede mo nang hubarin ngayon yung damit mo. Kunwari lalaki to. Hubarin yung damit mo kasi meron ka ng hindi ka na ganun ka hindi ka na nahihiya doon sa stomach mo. Yung gano'n yung ano ba yon yung belly, yung beer belly mo. Tama ba? Yung mga ganun na case. Di ka na mahihiya doon sa love handles mo. Yung mga ganun na term eh. Di ba? Medyo may abs ka na or may abs ka na talaga. Ganun na case. Yun yung gagawin mo. 'Di ba sabi mo ganto na part. Okay lang ba sa'yo? Like, ipapamit kita kay coach ng 30 minutes para mapag-usapan nila kung paano ka matutulungan. Yung para yung swak sa lifestyle mo. Kasi na-mention mo kanina, busy ka, mga ganun na case, may trabaho ka, so wala kang time mag-workout, yung mga ganun na case. Tama ba? Available ka ba? Kailan ka available? Bukas or the following day? Sabi niya, bukas. Okay. What time bukas? Anong gusto mo? Umaga o hapon? Sabi niya, hapon. Okay. Say around what time? Pili ka. 1:00, 2:00, 3:00 na schedule. Kala mo magic no? 1:00, Hindi, pili ka. Anong schedule gusto mo? Sabi niya, sige 3:00 available ako kasi break ko yan. Or 1:00 kasi lunch break ko pa yan. Does it make sense? Oo. Ang tawag kasi niyan, binary questions. Laging ganun. Kumbaga, you give them the option. Wag mo siyang, libre ka ba bukas 2:00? Hindi ganun. Laging sila papipiliin mo. Kaya ako tinanong, libre ka ba ngayon o bukas?
Or libre ka ba bukas o the following day? Tama ba? Mga ganun na case. Para ang feeling nila, sila ang nagdi-decide, hindi ikaw. Binigyan mo lang sila ng options. Pero sa totoo, pinapasok mo sila sa funnel. 'Di ba? Tama ba 'yon yung mga marunong na sa marketing Pinapasok pero sa totoo, ikaw ang nagko-control ng conversation. Siyempre hindi nila alam 'yon. Okay? Are you learning? Sandali pa lang tayo nag-uusap pero kasi ganun sa DM setting Would you believe me, pag nag-gets mo na yung DM setting, shikes, ganun lang yung gagawin ko. Yes. Pag gets na gets mo lang yung mga itatanong na mga questions, kaya mo makapag-book ng appointment. Okay po ba yan sa inyo? Alright, so that's it. I want you to learn muna how to spot scams. Kasi it matters to me. Okay? Kasi ang dami sa inyo, even for the past few days, merong 2 or 3 nag-DM sa akin, nagtanong, Coach, legit ba to? Hindi pa nila kayang mag-spot ng legit or ano na gig. Na nabibiktima pa rin sila, excited sila. Guys, promise. Ang mga offers minsan online, it's so good na talagang gusto mo talagang kumbaga tanggapin na kagad yung opportunity. Bakit? Pressured ka na December na. 'Di ba? December na. Meron kang nilagay na timeline or deadline sa sarili mo. Kailangan this year meron na akong gig. Pero dahil sobrang na-pressure ka na, nawala na yung yung logic mo, yung intuition mo. 'Di ba yung mga ganun na case, parang okay sige, kahit okay na to, try ko to. Puro ganun na case. Pero sa totoo, nahulog ka pala sa patibong. Crypto for DM setter. Mahirap. Bomalabs yan sa akin yung ganyan, yung crypto for DM setters. Kumbaga, unless the coach is example, merong coach nagtuturo ng crypto, ito DM setter crypto. Yung coach nagtuturo ng crypto, nagra-run siya ng ads, nag-respond yung tao sa mga ads, ikaw ang nagre-reply. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Are they running ads? Pero kung gagawin ka nilang DM setter, at cold outreach ka, lead generation, wala pa silang leads na bibigay sa'yo, huwag mong patulan yan. Kasi, yung mga tao, kung alam nyo ngayon yan, the minute they hear the word crypto, allergic yan sila. Ekis ka kagad sa kanila. Nagigets nyo? Pero kung warm leads yan, or hot leads sa crypto, go ka dyan. Kasi nag-run sila ng ads. Ibig sabihin, yung mga taong nagre-respond sa ads nila, alam na nila yung risk, calculated risk, when it comes to crypto or investing in general. Kasi pwede namang hindi crypto pwede namang portfolio pwedeng forex, pwedeng bonds, pwedeng stocks, pwedeng binary options. Yung mga ganun na case, mga boss. Alam na nila na merong kaakibat na risk kapag involved is yung mga high returns, 'di ba? Lalo na kung gusto mo short term na short term. Sorry naman. Okay? So goods ba tayo doon? Pero I want you to learn how to spot scams first. Okay? Meron akong tuturo sa inyo. Alam ko hindi to related sa high ticket sales I'm gonna jump right now sa Facebook. Di ba si Coach Ian ang may-ari ng The Guild? Yes or no? Yung sa mga nakakaalam, The Guild. Yung merong 108,000 members, syempre meron din yung 12,000 members. Let me show you ng konti Tingnan nyo yung sakit ng ulo. Let me show you. Tingnan nyo paano mag-spot ng scams. Pero mamaya papakita ko sa inyo sa DM setting, I-share ko lang ng konti sa inyo para marunong kayo. Okay.
Siyempre, admin ako netong The Guild, di ba? Kasi ako nga yung founder netong The Guild na to. 109,000 na pala. Okay, tingnan nyo to. Merong mga participants dito gustong mag-join, maging member ng The Guild. Yung dito sa 109,000. Eto si Manly, i-approve ko siya kasi wala naman siyang ano eh, wala siyang post or comment. Etong taong to nag-submit ng post, si Gabriela. Sorry yung mga nandito na ano, kunwari niyan. We are hiring full-time ganyan daw, 2-day probation period, salary is paid every day. Sisilipin ko ang profile nitong taong to. Legit tong taong to o hindi? Gabriela Leon. Mukhang Spanish siya, di ba? Pero, ginawa niya yung account December 18 lang. Nakita nyo? Updated December 18, December 18. I-approve ko to o hindi? Guys, newly made account, hindi. Pero nag-post siya ng hiring, hindi ko siya i-approve. Alam kong scammer siya. Pipindutin ko yan, i-block ko na si Gabriela. Bye-bye, sorry. Hindi ko siya i-approve. Block ko siya. Ayun, na-block na siya. Eto, si Angelo James, ba't ko siya i-approve? Kasi, basta eto lang, i-approve ko lang yan kasi ano naman wala naman siyang post or comment. That's okay with me. Eto, nag-comment si Queenie Gutierrez, how? Nag-post siya dun sa e-hiring chat support. Okay, approve ko to. Eto, si Harbor, submit a post. Anong kailangan daw nila? Athena? Ang tinanong silipin ko si Harbor. Tingnan nyo tingnan natin. Si Harbor is October 10, pero third time applying and now training this Monday. Sige, I can give this person the benefit of the doubt kasi ano, pero August 7 siya, August 8. Pero ako, i-reject ko to. Promise. Ako, I always play on the safe side. Pero hindi lang si Coach Ian yung nag-a-approve ng mga post Meron ding ibang mga ano, de-decline ko lang yan. Eto, sa pangalan pa lang niya, alam kong kaduda-duda na to. Kasi taga-ibang country to eh. May post siya. Feeling ko ang post nito about ano, yung typing jobs, yung mga translation jobs, yung mga ganon. Tingnan natin. Hindi. Voice recording project and earn attractive rewards. Pero involving voice recording in various languages, nagdududa kagad ako kapag ganyan. Kahit na voice recording yan, minsan kasi they just play around with the keywords. Tingnan nyo guys. Nakita niyo yung account niya? 760 followers. Pero ito ang gusto kong malaman nyo. 2017 pa yung post niya, then 2015. Walang activity nangyayari sa ano niya. Legit tong taong to, hindi. Guys, dito sa personal wall niya, hijack account yan, correct. Ano ibig sabihin ng hijack account, guys? Na-hack yan na account. Na-hack yan, obvious yan. Doon sa mga magaling na mag-spot, tama yung kagad yung nagsabi. 2015, 2017, tapos walang ibang post. Pero dito sa The Guild, magpo-post siya ng hiring. O, di ba? Anong gagawin ni coach niyan? Block ko kagad yan. Bakit? Kasi I'm protecting you guys. Ganon kasi ako eh. Does it make sense now? Ganon po ako sumilip ng mga account. O eto, nag-comment siya ng dalawa. DM lang po, DM lang po. Sige, DM lang, I will guide you daw, sabi niya. Silipin natin. View profile. Sa Athena, September 27, August 26. Sa akin, ako nagdududa pa rin ako nito kasi konti lang yung post niya eh. Ako, di-decline ko yan. Sorry guys, pero that's me Hindi ko alam kung paano yung ibang moderators dito. Hindi ko pa kasi sila nakausap. Paano sila ano. Eto, logo design needed urgently. Alam ko na yan. Scammer yan. Pangalan pa rin niya taga Nevada. Pero ang pangalan niya is like Nigerian.
Pero kasi madali lang kumuha ng image ng ibang tao, madali lang maglagay ng location. Gets hindi? Madali lang maglagay ng location. May 2,400 friends, pero feeling ko baka hijack to na account din. We're hiring, earn to 50 to $420 per task. You've sent 3,000 USD to Visual Raw, March 24, June 2000. Tingnan mo yung gap pa. Sorry kung medyo paranoid si Coach Ian pero ako kasi pag ganyan. Tapos, ang binigay niya, ito, wrong. Telegram ang binigay niya na link. So, disapprove ko siya. Nakikita niyo minsan yung pattern ng mga tao, i-block ko siya. Hindi ko siya i-decline, i-block ko siya. Approve ko lang yan. Does it make sense, guys? So far? Ang una niyong gagawin lagi, silipin niyo yung profile. Ako, happy na ako. Hindi, at least merong ditong 100 plus na tao. Kumbaga na nagigets nila, silipin mo muna yung profile. Bigyan kita ng senaryo. Nakita mo, may post siya ng November 30. Pero tapos, before November 30, ang last post is 2012 pa. Legit hindi. Mga boss. Hindi legit yun. Na-hijack na yun. Suspicious pa rin yun. Pero ang ginamit nilang profile, sobrang ganda. Mukhang professional. Pati yung post ng hiring nila, sobrang parang legit. O kaya nga nabibiktima ka sa ganyan eh. Kaya ka rin siguro napa-oo kasi nakita mo may 50 or 100 na nag-comment din ng interested. Kasi gano'n ang Pinoy eh, gaya-gaya eh. Do you agree? Ang mga Pinoy mahilig gumaya, mahilig sa uso. Totoo. Yung bandwagon effect. 'Di ba? Yung mga kasi gano'n yung mga marites eh. Yung gusto nilang makisali din. Curious din sila. Kaya yun, nabibiktima sila. Okay ba yun? Always look on their profiles. Huwag ka papadbiktima. Okay? Huwag kang ayan o, 135 people requested to participate. Ibig sabihin, maraming gustong mag-join dito sa The Guild. Pero, maraming mga din dyan, hindi legit. They always ang nata-take advantage, di ba dalawa lang, di ba lagi nating naririnig yan, may dalawang klase lang naman ng tao. Manloloko at nagpapaloko. Di ba? Ganun na case. Pero they always take advantage of you kasi, una, need mo ng pera. Need mo kasi ng trabaho. Or greedy ka sa pera. Or nasilaw ka doon sa potential nakikitain ka agad. Tama hindi. They're going to capitalize on that emotion, yung need mo. Kaya ka napapakagat. Kaya ano ka, tinamaan ka ng lintik. Sorry for the word. Hindi, pero tinamaan ka ng lintik. Kasi nawala na yung emotion mo. Kasi ako, ganun lang ako eh. May nakita akong post. Legit to. Okay to. Kasi ako, pupuntahan ko lang yung profile, 5 seconds. Okay, legit to. Goods to. Mag-i-inquire ako. Ito, wala to. Panis to sa, X ka sa akin. Ito, X ka sa akin. Ito, X ka. That's it. Bakit? Ang percentage that this is me being biased, lalo na sa mga freelancing na mga pages, mga communities, 60 to 70% hindi totoo. Gets nyo? 60 to 70% ang hindi totoo na post. Kailangan marunong kang kumilatis. Alam ko I'm spending so much time on this one kasi
Dito pa lang sa simula, kung mali na yung pagkilatis mo nung account, wala ka na, taob ka na. Okay ba? Nag-waste ka na ng energy. Tapos, ang sinisi mo na yung buong freelancing industry, ay, ayoko na mag-freelancing, ang daming manloloko. Ganun na nasa isip mo. Generalize mo lahat. Ganun na part. Kasi, ano pala, daming scammer. Yung mga ganun na case. 'Di ba? Kailangan, kagaya niyan, example, meron ganun sa profile nila. Kunwari, Sandy Sanchez, di babae yung pangalan, di ba? Pero sa FB link niya, kunwari lang kunwari lang, di ba, yung facebook.com/Allen Iverson. Pero dun sa FB name niya, pangalan ng babae. Ayun pangalan eh. Alam mong lalaki talaga yan, gumamit lang ng pangalan ng babae. At magandang mukha ng babae. Bakit? Para madenggoy niya, maloko niya, mga lalaki na mahilig sa magagandang babae. Tama hindi? Kasi napapareply ang lalaki sa magandang babae. Totoo yun, di ba? First time ko mas-scam ng 60K at worst experience yun. Kaya vigilant talaga ako. That's okay, Melody. Thanks for sharing your story kasi it takes guts pa rin na magkwento. You lost 60K because of a scam. Pero kasi totoo talaga yun. Di ba may nag-message nga sa akin, Hanep, 3:00 ng madaling araw, na-scam daw siya ng 500 pesos. 500 lang yun para sa akin. Pero baka yung 500, last money niya na yun, tinaya niya pa dun sa scam. Baka yun na yung oxygen niya sana for 1 week. I don't know. Malay mo, hindi siya nagre-rent ng bahay. Pero yung 500, pambili niya sana ng ulam yun. 'Di ba? Kasi ulam din yun, yung 500 for 1 week. Or pang ilang kilo pang bili ng bigas din yun. Kaya nga, you need to learn how to spot scams by just simply looking at their profile muna. Mag-research ka ng konti. Okay ba yan sa inyo? Would that be fine with you mga boss? Kailangan kasi talaga, whether you like it or not, ako when I'm gonna talk, meron at merong matatamaan na. Pero that's okay kasi ang tawag doon, experience. Now you know. May na-learn kang bago. Okay ba yan sa inyo? Okay. So let's go now. Eto, when it comes to high ticket sales, isa to na page na pinagkakatiwalaan ko or community. Sales Pipeline for Pros sa Facebook. Sales Pipeline Pros. Meron bang optimized profile din na scammer, coach? Yes. Optimize yung profile nila, parang legit tingnan by just one look. Pero pag pinasok mo talaga yung profile nila, meron lang siyang 13 friends, pero optimize yung account niya, 'di ba? Meron siyang 13 friends. Pag sinilip mo yung post niya, isa or dalawa lang. At recently created lang din yung account niya. Sabi mo, coach, baka ano yon? Baka bago lang yung account, nag-create siya ng yung parang pang business profile niya. Tama, hindi. Pwede rin ganun kasi yon. Pero, the point is, bago kasi pa created pa lang yung account niya eh. Tsaka siya yung nag-offer ng opportunity. Hindi ko kakagatin yun. I don't care kung legit siya o hindi. Kasi bago pa lang yung account mo eh. Di ba? Ay, isa pa yan. Obvious sa akin yan. Kapag merong nag-post ka ng job hiring, pero sinilip ko nakalock yung account mo, ay, kaduda-duda ka sa akin. Bakit mo tatago yung identity mo? Nakalock yung profile mo. Hindi ko i-approve yung job post niya. Hindi ko naman siya ibaban, pero i-decline ko yung post niya sa The Guild. Gets niyo na? Guys? Gets na ba? Ganun po yun ha. Kailangan talaga, habang tumatagal, dapat may nadadagdag sa'yo na learning. Kasi pag hindi, kawawa kayo. Kumbaga, di ba hindi ako nagsasawa. Kahit system generated na yung reminder about beware for scammers, hindi pa rin,
hindi pa rin nila, feeling ko yung iba dyan, hindi pa rin nila binabasa. Kasi ang tao, tamad magbasa. Biglang may naisip tuloy ako na style niyan dahil tamad magbasa ang tao sa mahaba. Sige, ilagay natin sa graphics na part. Paano malalaman yung scam? Para alam nila. Kapag lock ang profile ng nag-post, wag yung patulan. Kapag bago lang create yung account niya, wag yung patulan. Kapag bago lang siya nag-post, like 2012 pa yung account niya, ngayon lang siya 2024 nag-post, after 12 years, hijack yung account na yan. 'Di ba? Hindi Hyros, hijack. 'Di ba? Hijack. Hijack yan. Oh, nagigets niyo ba? All right. Now, hindi ko kasi mahanap yung, meron akong isang community na gustong isa-suggest sa inyo. Dalawa to. Sales Pipeline Pros, tsaka yung isa. I forgot the name nung isang community na yon. Pero nakita ko rin doon, karamihan ng post nila, feeling ko parang 80% legit yung post. Okay? Now, sino dito sa inyo, number one, mabilis yung internet connection. Number two, nasa harap ng Facebook account nila at nasa laptop. Mabilis ang internet connection. Okay, let's go with Angeline Convento na lang para mabilis. Dapat nasa harap ka ng laptop mo, ah. Nasa harap ka ng laptop mo. At the same time, oh, ayan, sige. Can you share your screen for me, Angeline? Share your screen. Pindutin mo yung present now. Papakita ko lang sa inyo ng konti yung sa Sales Pipeline Pros. Kung meron dito ngayon nakikinig, old school na DM setter, like coming from previous batches, wala ka pa rin gig hanggang ngayon, ang dami mo nang na-miss na ano, kumbaga siguro dahil nagpahinga ka sa paghahanap ng client, ang dami na kayang, ang dami kayang clients ngayon naghahanap ng ano, DM setters. Basta marunong ka nga maghanap. Okay, can you go there to Sales Pipeline Pros? Sales Pipeline Pros sa search bar. Sales Pipeline Pros. Ayan, sige, go. Member ka na pala dyan eh. Sige. Okay, can you close muna yung chat box? Hoy, sinabi ko din sa'yo yan ha. Joke lang. Ayan, binabasa ko yung message. Can you close it? Can you close your chat box? Thank you. Ayan eh. Okay, sa search bar, type mo nga sa search bar, DM setter. Search bar. DM. Sige. Excuse me. Sige, piliin mo yung pinakabago sa left side. Ano pala sa yung setting mo yun, naka-Tagalog. Latest yan or ano, new post. O sige, pindutin mo yung tumingin pa. Yung see more. Tumingin pa. Si Ariel Downs, tingnan mo, B2B appointment setter. Ayun na, nasa center. Can you click on that? Sige, wag na lang muna natin silipin yung opportunity. Si Ariel Downs. Angeline, kitang-kita si Ariel Downs. Si Ariel Downs. Okay. Silipin natin guys mabilis. Legit ba siya o hindi? View profile. Laging view profile. Okay. Click mo yung view profile. Guys, yun yung sisilipin natin lagi sa tao, yung profile nila. Angeline, view profile.
Guys, ayan na. Scroll down. Yun lang. Medyo nagdududa ako dyan kung wala siyang post. Yan, hindi yan. Back ka na kagad. Back tayo. Back na. Sige. Back na tayo kay Ariel. Balik ulit tayo dun sa ano, Angeline. Can you navigate faster? Ayan. Sunod. Si Ishmael. Si Ishmael Akalani. Guys, sinisilip lang natin, wala akong pake kung legit yung post nila or hindi. Ang gusto ko lang malaman, legit muna ba yung nagpo-post na person? Scroll down. Walang intro, walang photos, September 12. Kikita nyo? Papatol kayo sa post, hindi. Hindi. Hindi dapat. Okay, back na. Back na, Angeline. Bye-bye na tayo dyan. O, sige, yan. Nag-check lang tayo ha, kasi high ticket sales to. Sige, go. Sige, scroll down. May 2.5K friends siya. Sabi niya CEO siya. Pero active ba siya? Guys, may nagla-like sa post niya. Looking for appointment setters, 3K to 5K, home remodeling, EST. Oh, kita mo, may 80 na nag-like. This guy must be legit. Tama, hindi? Legit, hindi. Okay lang. Okay lang, Judy May. No problemo. Hindi, hindi, si Zach Brown, siya yan eh. Siya yung founder niyan eh. Admin siya niyan eh. Hindi natin kini-question si Zach Brown. Legit na legit yan si Zach Brown. Okay? Sige, tingnan nyo. Ako, hindi ko alam ba't friends kami niyan. Basta wala akong pake kung friends kami o hindi. Basta silipin nyo lang. Kasi pwedeng ganun lang yan eh. Ako dati, when I started, nagbi-build lang ako ng mga as many friends as I want. Sige, like, accept lang ako ng accept dati. Hindi ko sinisilip mga profile. Kasi ang goal ko lang, mag-build ng maraming friends. Pero ngayon, yung mga pinag-accept ko ngayon, oh, what do you think? Legit siya o hindi? Hindi kailangang friends kami ah. Oh, legit siya. Oh, that's the answer, guys. Tsaka yung post niya, ang unang requirement nga ata niyan, alam ko, dapat yung ano, at least 1 year and above yung FB account mo kung magiging setter ka nila. Yan ba yung ate? I think that was Tribe Bestsellers ba yun? Ata, yung sa kay Tamisha. Yung ganun na case. Basta naalala ko lang ah. Oo. Pero yung ganun na case. Kasi dati ang prino-promote niyan, alam ko, is RayMe. Real Estate Investment, yung mga ganun, management. Okay? So ganun lang po siya ha, na part. You need to learn how to spot opportunities. Now, i-change mo. Go back, Angeline. Balik ka doon sa ano, sa post. Punta ka kay Zach. Sige kay Zach. Bakit? Si Zach, meron siyang latest post about DM setter. Pero hindi ko pinost sa lahat yung kung sino yung kung sino yung nangangailangan. Kasi po, hold on. Okay, hold on. So yun na, si Zach. May post yan si Zach. Ako din diniem niya, tinanong niya ako, meron kang kilalang DM setter?
konti lang ang pinadala kong tao sa kanya, mga 6, 7 lang. Hindi ako nag-recommend ng maraming tao kasi ang gusto kong i-recommend, the best of the best. Ayaw ko mag-recommend for the sake lang na may mabigay lang akong pangalan. Bakit? Kasi yung basic salary dun is $2,000 to $3,000 a month. DM setter yun. Ayan o, yung Happy Tuesday niya. Hindi, meron pa yung mas earlier na latest, pero kasama yan siya. Kailangan niya ng DM setter. Okay? Totoo yan, kay Zach, meron siyang ano. Pero pag ikaw, feeling mo lang, uy, gusto ko yan na 2 to 3 or malaki yan na yung kay Zach na ano, mag-a-apply ako. Number one, pag wala kang experience, wag ka talaga mag-try. I'm not kidding. Kasi susubukan ka talaga. Dadaan ka sa butas ng karayom. Mauhuli ka kung marunong ka sa DM setting o hindi or beginner ka. Huli ka kagad sa test pa lang, sa assessment pa lang. Kaya kailangan meron ka ng at least background talaga sa DM setting. Okay? Pero nakita nyo na ngayon, medyo marunong na kayo, nagigets nyo na ng konti paano mag-spot ng scams, hindi. Nagigets nyo na? Okay. Salamat, Angeline. You can stop the sharing na muna for now. Okay. May kikwento ako sa inyo ng konti, ah. Eto, mamaya pa to sa part na ano, pero naalala ko na ngayon eh. Gusto ko nang ikwento. Yes. You can stop the presentation, Angeline. Salamat. Okay. Let me give you an idea, ha. There's this guy. Nag-run siya ng ad sa Facebook. Ang target niya, mga Pinoy lang. Kailangan niya ng DM setter. Sinabi niya, in-announce niya talaga, ang sweldo ng DM setter na to is 50,000 a month. Dahil ganun, kahit ang Pinoy talagang, uy, DM setter lang, chat, mag-a-apply ako dyan. 4,000 plus ang nag-apply. Kasama si Coach Ian na. Kasi may nag-share lang, Coach, tingnan mo to, Coach, oh, nag-hire siya ng DM setter, FB ads. Sinare lang sa akin ng isang setter. Nag-apply ako, sige nga, subukan ko nga. Promise, dadaan ka sa 7 klase ng test, pang last yung interview. Sa exam pa lang, yung mga mahihina ang IQ bibigay na. Kahit level 1 pa lang na exam. Tapos ang pumasa doon, pupunta ng level 2, pupunta ng level 3, ng level 4. May exam na DM setting. Yung test number 5, iba't ibang araw to na exam, ha. Doon sa number 5 na ano, parang sa round 5, may exam na DM setting. Maganda 'yon kasi merong ano, tawag dito, kumbaga, pwede ka pang mag-isip. Parang open ano lang siya. Tapos, yung pumasa doon sa standard na 'yon, pinatake naman ng DM setting, this time pressured na. When I say time pressured, merong tanong, o kunwari ganito yung situation, paano mo to sasagutin? Yung ibang questions, tig pa 5 minutes, yung pwede kang mag-isip ng 5 minutes ay sasagot. Hanggang 3 minutes na lang, kailangan mong sagutin yung tanong in 3 minutes. Merong mga tanong, babasahin mo pa ng mahaba yung tanong, tapos less than 1 minute ka lang sumagot ng DM mo na sagot. Time pressured yun. Pumasa din ako doon. In shortcut, more than 4,000 kaming nag-apply, 5 lang kaming umabot sa dulo for a final interview. Kasi, the best of the best lang yung pipiliin nila. Promise, the best of the best lang. 2 hours pa yung interview. Kasi, ang ginawa pala namin doon sa 2 hours na interview, diniscuss namin yung mga assessment. Bakit ito yung sagot mo sa tanong na to? Kasi ganito, explain ko sa kanya yung reason ba't ito yung sagot ko. Eto na, after ng 2 hours na interview, sabi niya gano'n, meron pa siyang isang interview. Umayaw na ako nun sa pang-last na interview simply because na hindi rin, si Coach Ian, meron na akong ibang gig nun. Hindi ko na siya pinili, kumbaga. Kasi sa sobrang tedious ng process niya, pinapakita ko lang sa inyo yung iba. Tingnan nyo to nasubukan nyo na, kaka-optimize nyo lang ng profile as a DM appointment setter. Naririnig nyo ba ako? Hindi. Yes or no?
I'm sorry ah. Okay. Kaka-optimize mo lang ng profile mo, biglang may nag-DM kagad sa'yo. Hey, naghahanap ka ba ng opportunity sa DM setting? Nakatanggap kayo ng mga ganon? Sa totoo, sinong naka-encounter nun? I got a DM. Mag-type nga kayo dyan kung merong ganon. Nilagay mo lang sa profile mo kasi na DM appointment setter ka or nag-join ka ng ibang mga parang high-ticket sales group. Maya-maya, biglang may nag-DM na sa'yo na may DM ka na, hey, gusto mo ba ng DM setting na gig? Guys, kasi po, chances are sila yung mga scam. O pwede ring networking sila. Sa high ticket sales, meron ding mga ganon network marketing. Pero sa US, hindi mo kasi alam eh. Sanay kasi tayo yung mga nasa Pilipinas na networking eh. Yung mga empowered consumerism, yung mga ganon na case. Pero ganon nasa US. Oo. Tapos yung ibebenta mo tubig, di ba? Yung mga ganon na case. Pagkatapos, tapos ibebenta mo yun ng $15,000 o hindi lang Bitcoin. Pero may mga magdi-DM sa inyong iba-ibang opportunity. Either bebentahan kanila or offeran kanila ng opportunity na maging DM setter nila. Ibubook ka daw muna nila ng appointment. Pero nung binuka ng appointment, try ka talagang bentahan. At dahil hindi ka nila mabentahan, gusto mo talaga ng trabaho, inofferan ka nila ng trabaho na katulad din ng ginagawa nila. Yung mag-o-offer ka din ng ganon na part. Puro ganon lang ang gagawin sa inyo. Guys, yung mga companies, makinig kayo ah. Ito ang i-reveal ko sa inyo para hindi kayo, para alam nyo, real talk to ah. Real talk to. Karamihan ng companies, kaya sila naghahanap ng DM setter. Hulaan nyo. Hulaan nyo. Bakit sila naghahanap ng DM setter? Number one, maliit silang company. Number two, start-up pa silang company. Number three, wala kasi silang budget pa mag-run ng ads. Number four, naisip nila, why not mag-hire na lang tayo ng DM setters? Bakit? Kasi maraming naghanap ng trabaho ngayon. Tsaka yung mga yan, Gora Bills naman yan sila kahit commission-based lang eh. Hindi tayo lugi. Wala tayong nilabas na pera sa ads. Meron tayong mga tao. Marami tayong galamay. Sila maghahanap ng leads para sa atin, lead generation, tsaka magre-reach out. Pag nag-book sila ng appointment at na-close deal natin, tsaka pa lang natin sila bibigyan ng commission. Pero sa totoo, yan yung mga companies na hirap at wala silang budget. Nagigets niya hindi? Yung mga real companies naman naghahanap ng DM setters, syempre tedious yung process nila. Itra-try ka nila. Susubukan nila kung marunong ka sa DM setting. Yung binigay ko sa inyong example, isang example lang yon. Pero maraming mga, kunwari sa Instagram, they are going to hire you. Susubukan ka lang nila ng isang beses. Mamaya magigets nyo yan, i-explain ko yung ganun na case. Sige nga, try nga kita kung marunong ka sa DM setting. Pero dapat ready ka. Hindi ka pwede bang na lang, next week pa or gano'n? Hindi. Kaya nga kailangan, hindi, ito mapa Google Ads. Turo ko to sa Google Ads na students ko. Kailangan nag-practice ka. Kailangan may alam ka din. Kailangan 60 to 70% alam mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng kasi dahil parang trip mo lang, feel mo lang, kaya ka nag-apply. Tama ba? Kasi trip mo, tapos parang nakapag-aral ka lang ng konti kay Coach Ian, feeling mo magaling ka na. You feel like you can conquer the world, pero wala ka namang practice sa DM setting. Tama ba yon? Pwede ba yon? Yung parang hanggang theory ka lang sa DM setting, wala ka namang practice. Pagkatapos, nag-apply ka, tapos i-hire ka lang kagad nila. Yung mga legit na companies, yung mga namimigay ng basic pay or base pay, syempre, susubukan ka nila. Kailangan ready ka. Does it make sense? Yan yung mamayang papakita ko, in which way, paanong paraan mong papakita na ready ka. Nagagets nyo? Binibigyan ko lang kayo ng idea. Ulitin ko.
If they hire you right away, chances are maliit na kumpanya yan, nagsisimula pa lang, walang pera yan. Baka mahirapan ka pang ibenta yung product nila. Pero kapag yung mag-hire sa'yo, hihingan ka ng Loom video, papataken ka nila ng exam o mag-fill up ka ng form ang haba-haba, ang daming tanong. Then ititest ka nila sa DM setting, actual, titingnan ka nila kung paano mag-reply. Yan yung mga may base pay, basic salary, like $10 per hour. Pwede na ba yan? Meron ding $5 per hour, may $10 per hour, meron $20 per hour. Depende sa company. Nagigets nyo na, mga boss? Ganun po yun Pero ngayon, dahil December ngayon, maraming opportunities, maraming naghahanap ng DM setters. Marunong ka lang maghanap. Isa din yan. Sa LinkedIn nga, meron Ito nga si Maria Agnes, DM setter yan siya for 6 years na. SMM din siya. Virtual assistant din siya. Video editor na rin siya. Graphic designer na rin siya ng konti. Pero, hindi siya nahihirapan humanap ng gig. Bumabaha lagi siya ng gig. Bakit ganun? Kasi alam niya kung saan hahanapin yung clients. Alam din niya kung paano kunin yung attention ng clients. Okay? Nagigets niya ba? Kasama rin pala sa skills yung marunong kang humanap ng clients. Skill yan Yung marunong kang maghanap, alam mo kung saan nakikita yung clients. Pero kahit alam mo na nga alam mo na kung saan yung mga clients, hindi ka naman marunong magpapansin. Hindi mo kayang ipakita yung galing mo. Kahit 1 million na clients pa nasa harap mo, pero hindi mo kayang pakita yung galing mo, wala ka pa rin client, nga ka pa rin. Kasi wala namang lalapit sa'yo Kasi hindi ka naman nila kilala. They don't know you kung magaling ka o hindi. Gets nyo ba? Si Coach Ian, hindi nahihirapang humanap ng clients. Ang clients pa ang lumalapit sa akin. Hindi na ako naghahanap ng clients. Sila ang lumalapit sa akin. Pero pag gusto kong humanap ng client, hindi talaga ako nahihirapan. Bakit? Marunong din akong mag-build ng network. Kailangan marunong ka mag-build ng reputation mo. When I say marunong ka mag-build ng network, marunong ka makipag-connection sa right people. Pero ang mga right people, alam niyo yung mga right people, hindi rin naman sila makikipag-friend sa'yo pag hindi nila alam ang skill set mo. Hindi nila alam kung magbe-benefit sila sa'yo o hindi. Merong mga ganun din. Kaya pagalingan, paano mo ipro-project sa mundo yung skill set mo. Yung mapapabilib mo kahit sinong tao, kumbaga. Kasi kailangan talaga yan. Sa DM setting, ipapakita mo sa DM setting na marunong ka. Meron technique yan kung paano mo papakita sa kanila yung skill set mo. Okay? Now, ayan, sige. Now, correct. Isa yan, i-optimize mo yung profile. Alright. Hold on, inom lang ng tubig. Okay. Let's go to this next topic. Are you learning, guys? Are you learning so far? Yes, okay. Eto kay Melissa, maganda rin to. I got a high ticket sales offer. Merong offer na 300 na base pay. O di maganda yon kasi may basic salary ka. Plus commission, but I have no experience in DM setting and closer yet. Ano ba yung gusto nilang, anong papagawa nila sa'yo? Setter or closer? Di ba? Ganon yung tanong, setter or closer? Kasi yung sinasabi mo na DM setter and closer, so dalawa ang gagawin mo. E di kailangan magaling ka mag-close deal. Magaling ka magpalabas ng pera. Kasi closer ang hinahanap sa'yo. Meron din kasi mga tinatawag na DM closer.
Meron kasi mga taong ganun eh. Kaya nilang palabasin yung pera kahit sa chat eh. Ako kaya ko yun. Yung papalabas mo yung pera sa chat. Pero syempre, advanced skills yun. Magaling ka mag-probe. Magaling ka magtanong. Okay? Now, I'm gonna do a quick of a refresh ng konti. Ano yung mga important questions na kailangang tinatanong sa prospect? Uulitin ko ah. Kahit anong niche or industry, pero paulit-ulit lang yung mga questions. Minsan, i-tweak mo lang ng konti, pero yan, eto talaga yung mga questions na paulit-ulit mong kailangan. Bakit? Kapag DM setter ka, anong yung una mong gagawin, guys? Naalala niyo ba yung sinabi ko kanina? Kung DM setter ka, anong una mong gagawin? Siyempre, you build trust muna. Tama ba? Trust. Do you agree? You build trust muna. Kaibiganin mo muna. Bakit? People don't buy a business. They buy you. Uulitin ko ah. Akala mo nabentahan mo sila kasi ang ganda. Hindi. Kasi na-sold sila sa'yo. Ikaw talagang, because they trust you. Ulitin ko ah. I-type nyo to, guys. Kailangan, type nyo yan, KLT. 'Di ba? Ano 'yan sa Tagalog? Kiliti. Ay KLT kasi no. KLT. Guys, people will only buy from you if they know you. 'Yun yung K ah. If they know you, they like you, and they trust you. Okay? Kailangan alam mo 'yan. Hindi pwedeng sa chat mo parang hindi mo alam ang ginagawa mo, yung hindi ka knowledgeable. Okay? Know, like, and trust. Ulitin ko, people don't buy a product or service. They buy you. Kailangan sold out muna sila sa'yo bago sila bibili or mabubuk mo ng appointment. Okay? Ganon yun siya. Kapag makikipag-ano ka ng mga prospect, they have to know, like, and trust you. Yun muna lagi, tandaan nyo. Huwag kayong, kayong iba, gusto nila, kakasend lang nila ng DM, gusto nila, di ba, unang send pa lang ng DM, Sir, gusto mo ba ng ano, ng solar panel ganto para maka-discount ka? Wrong. Hindi kanya kilala. Sino ka ba? Bakit nag-pitch ka kagad sa kanya? Tama, hindi. Alright. I'm gonna do it quickly yung mga questions na to. I-explain ko ng paisa-isa. Okay? Important questions to ha. Kahit anong niche pa yan, real estate, solar, fitness coach, mga mindset coach, business consultancy, agency, kahit anong klaseng service na ina-offer nila, kailangan kapag DM setter ka, kunwari hinire ka as DM setter para sa solar or sa real estate, dapat alam mo ang mga itatanong mo. Okay? Siyempre, una, dapat alam mo kung may job ba sila or business. Tama hindi? Bakit kailangang malaman yan? Do they have a job or a business? Bakit? Kasi parang may idea ka kung afford ba nila o hindi. Yes or no? Para malaman nila kung afford ba or hindi yung business. I mean, yung i-offer mo. Yun lang yun. Pero kailangan dapat alam mo yan. What if sinabi niyang jobless siya? 'Di ba? Medyo may idea ka na. Hindi ka na masyadong nag-expect. Hindi ko to mabebentahan kasi wala siyang job. Pero, upon further probing, kung magaling ka magtanong, wala nga siyang job, walang yan naman, pero mayaman pala sila. Anak pala to ng mayor eh. O anak pala to ng politician. Or anak pala to ng businessman. May pera pa rin to. Kahit wala siyang trabaho, nagigets nyo? Kahit wala siyang trabaho, pero meron tong credit card. Meron tong card na pinapahawak ng papa niya. Di ba? Ganun naman yung mayayaman bibigyan ka naman ng credit card ng papa mo Pero, kapag may ano ka, grounded ka, akin na yung credit card mo. Tama, hindi. Grounded O sige, di mo pwedeng gamitin yung card mo muna. Ganun lang yon. Pero, kung may card siya,
Swipe lang yung card, o di yun, na-close deal mo na. Di ba? Or na-book mo ng appointment. Next, do you want to know if they have some sort of pain? Nagigets nyo ba? Kailangan meron silang problema. Hindi pwedeng wala. Uulitin ko kailangan yung kausap mo, kailangan mapalabas mo yung problema niya. Okay? No problem, no booking. Tama hindi? Hindi ka makakapag-book hanggat hindi mo alam yung problem ng person. Pangalawa, example gusto niya mag-lose weight. Guys, makinig kayo. Gusto niya mag-lose weight. Pero yung gusto niya mag-lose weight is, yung isa, 10 kilos gusto niya mag-lose weight. Madaling i-close deal, hindi. 10 kilos daw yung gusto niyang ma-lose weight. Yung isa, gusto niya mag-lose weight. Gusto niya magpawala ng timbang. Pero 1 kilo lang. Mabigat ba yung pain ng 1 kilo o hindi? Ang mas malaking chance na ma-close deal mo, yung 10 kilos. Pero yung 1 kilo, di ba? Hindi yan masyado. Oo. Mas malaki yung pain, mas maganda. Ang tawag po dyan, eto yun yan Tingnan nyo guys where they are and where they want to go. Dapat alam mo kung asan sila and where they want to go. Ang tawag niyan guys, i-type nyo to sa chat box. Gap selling. Gap. Gap selling. Ano ibig sabihin ng gap selling, coach? Ay, madali lang yung gap selling. Anong ibig sabihin yan? Ito, i-drawing natin. Kunwari, eto ka. Asan ka ba ngayon? Dito. 1 kilometer o 1 kilometer. Saan mo gustong pumunta? Gusto kong pumunta dun sa 10 kilometers. Ilan ang gap? Di ba merong gap? Ilan yung gap nito, mga boss? Ilan yung gap nila, yung distance? 9 kilometers, di ba? Or kilometers. Kasi ganun tayong mga Pinay mag-pronounce Ang tawag niyan, merong 9 kilometers na gap. O erase uli natin. Yung kanina, gusto niya mag-lose lang ng 1 kilogram. Di ba? So, 1 kilometer lang ang gap na gusto niya. Kailangan mo may establish. Guys, eto pa tinanong mo siya, kunwari mag-work ka sa isang fitness coach. Natanong mo yung client, ka-DM mo siya, sabi mo, bakit? Ilang kilos ba ang gusto mong ma-lose weight? Ay tinanong mo siya, kumbaga, ano bang gusto mong mangyari? I want to lose weight. Gusto ko mabawasan na ng timbang. Tatanggapin mo ba yung sagot niya o hindi? Bakit? Ano bang goal mo? Bakit ka nag-inquire sa amin? Anong goal mo? Sabi niya gano'n. Gusto ko mag-lose weight. Tatanggapin mo na yung sagot niya o hindi? Yes or no? Gusto ko mag-lose weight. Tatanggapin mo o hindi? Pakisagot nga po. Tatanggapin mo ba? Hindi po. Bakit? Probe more. Pero anong sagot dito? Ask for a tangible. Hingi ka ng number. Ulitin ko humingi ka ng number. Huwag mong bibitawan yung ka-chat mo or ka-DM mo hanggat wala siyang binibigay na number. Hindi niya kailangan magbigay ng current weight. Bakit? Ilang kilo ka ba ngayon? Hindi, pwedeng ganito. How many kilos you want to lose? Ilang kilo ba yung gusto mong mawala sa'yo? How many kilos ang gusto mong i-shed or yung fat for fat loss? Sabi niya 10 kilos. Ayun. You don't care kung 90 kilos siya, gusto niya maging 80 or 100, gusto niya maging 90. Pero malinaw talaga na gusto niya mag-lose ng 10 kilos. Dapat merong number. Okay? Dapat tangible yung number. Yung kayang ma-measure. Kailangan mapalabas mo yan sa kausap mo. Tama hindi? Sabi niya,
Ano bang goal mo? Gusto ko mag-lose weight. Okay. So if you want to lose weight, so how many kilos you want? So gusto ko mag-lose weight ng 5 kilos. Okay. Kasi may goal. 5 kilos, 10 kilos. Ang pinaka-minimum dapat 5 kilos kung lose weight. Dapat medyo may pain element, ganun na part. 'Di ba? So eto, alam natin yung pain niya. Gusto niya mag-lose weight. O guys, kasi tatalon na tayo sa next question. Ang next question, eto na yung sinasabi na palakihin. This is the part where you agitate. Ito yung part na palalakihin natin yung problema nila. Kung may sugat sila, lalagyan natin ng asin. Lalagyan natin ng kalamansi, aron hapdos, para para talagang mahapdi. Kumbaga, lalagyan natin ng merthiolate yan or alcohol. Nagigets hindi? Pahapdiin natin yung sugat. In what way, coach? Ito na, guys. Kung meron akong Google Ads students dito, pwede nyo rin pong i-ask sa strategy call. Pwede nyo itong i-ask sa strategy call. Siyempre, ang pinag-uusapan dito sa goal niya, yung conversion. Kumbaga, bakit? Ilan ba yung goal mo? Bakit? Ilan ka ba last month? Ano yung goal mo next month? Yung mga ganun na case. Pero ito na, where they are, where they wanna go. Ito na yung part na gusto kong sabihin sa inyo, palalakihin natin yung update. How long you been trying? Nagigets niya na? Okay, sabi mo, gusto mo mag-lose ng 10 kilos. Gaano nakatagal? How long you been trying? Tama, hindi. Kapag tinanong mo siya, how long you been trying, magbabanggit siya ng 2 years. Alam nyo ba, sa mind niya, sinabi niya na 2 years, mag-recreate ng image yan sa subconscious na 2 years na siyang nahihirapan na naglo-lose weight. Guys, alam nyo ba, ang panalo dito sa labanang to, kahit sa DM setting, the one who knows to paint a picture, kailangan kaya mong mag-create ng memory ng pain nila. Nagigets nyo, hindi? Kailangan mong mag-create ng memory sa kanila. Kailangan mong mag-create ng flashback. Hanggat wala kang na-create na flashback sa mind nila, hindi mo yan mabubuk ng appointment. Gets, hindi? So, eto na to nilalagyan na natin ng asin. Medyo humahapdi na yung tanong mo sa kanila. How long you been trying? Okay, sabi mo gusto mo mag-lose weight ng 10 kilos. How long you been trying to do this? Sa inyo, 2 years na. Bang, nasaktan na yun siya sa tanong na yan, sa totoo. Subconscious lang, yung gano'n na part, medyo nasaktan na siya niyan. Pahapdiin pa natin, bakit coach? Tatanungin mo siya, bakit? Ano bang ginagawa mo ngayon? So, anong ginagawa mo ngayon para mag-lose weight ng 10 kilos? Nai-imagine niya, hindi. Lalo niyang pinapahapdi. Bakit? Nagja-jogging ako, ganyan na part. So, ibig sabihin, 2 years ka nang nagja-jogging? Hindi ka pa rin pumapayat? Nagigets niyo, guys? Painful yun. Nag-i-imagine na naman yun. Magpa-flashback. Oo nga, no? Hanip pa. 2 years na akong jogging ng jogging or nagwo-workout ako. Hindi naman ako pumapayat. Nagigets niyo ba? Guys? Ang tawag dito, you magnify. You agitate the problem. Talagang palalalain mo muna before you offer the solution. Okay? Are you learning, guys? What are they currently doing now? O, yan na. Sunod. What's their biggest challenge? Di ba ang maganda nito, sila lang ang nagdi-discuss ng mga problema nila. Hindi ka nga masyadong nagsasalita dito eh. Ang tanong ko sa'yo, kwento ka ba ng kwento dito ngayon sa DM setting na to? Hindi. Di ba hindi? Puro sila ang nagkikwento. Di ba? Ano yung pinaka-biggest challenge mo? Sasabihin niya, yung parang naisipan ko, gawin ko siya ng 1 week or 2 weeks. After 2 weeks, kasi na-busy ako. After nun, tinamad na ako. Tapos, syempre, bumalik uli ako sa eating, nag-binge eating uli ako. Tapos ganun, parang yo-yo lang ako. Parang on and off lang yung ginagawa ko. Hindi talaga consistent. Nagigets nyo?
Yan, mga no time to exercise. Kailangan manggaling sa bibig nila. What's their biggest challenge? Bakit? Ano bang biggest challenge mo ngayon? Sila yung pinapabanggit mo ng problem. Di ba? Di ba ang goal natin sa DM setting is mapalabas yung problem nila. Di ba ang ginagawa natin dito sa mga to ngayon is we're trying to magnify the problem. Ito, gano'n nakatagal? Ano bang ginagawa mo? Ba't di gumagana yan? Ano bang challenge mo? Does it make sense mga boss? Kasi ganun lang talaga iikot paulit-ulit ang DM setting. It doesn't matter kahit anong niche or industry pa yan. Pwedeng ibang way lang yung pagkakasabi mo, pero ganun pa rin yung context. Pag nagets nyo nga lang to, kahit eto lang na screenshot magets nyo, tapos alam nyo lang kung paano sabihin, wala na, pwede ka ng DM setter. Kasi gets mo yung logic, gets mo yung psychology ng DM setting. Sunod, di ba, what's their biggest challenge? Ito maganda. What's their motivation for this? Why now? Actually, may idadagdag ako dyan. Sorry may idadagdag ako biglang na-realize ko ngayon. Anong idadagdag ni Coach Ian? What help do you need? Are you seeing this? Oh, ano bang size nito? 42. Anong size nito? 33. Oh, ang kulit ko, no? Sandali lang pinaliit ko na. Then, let's make it big. After, what's their biggest challenge? Binanggit na nila yung challenge nila. Sunod, what help do you need? Okay, so ano bang kailangan mo ngayon? Anong help ang kailangan mo? If ever you're going to go to sa isang program, magjo-join ka sa isang program, kailangan ko merong magko-coach sa akin, merong magiging accountable sa akin, merong mag-aano sa akin na magpupush sa akin, merong mag-aano sa akin ng parang meal plan, anong susundin ko, or anong regime, di ba yung regime, or regimen pala, sorry, na susundin ko. Tama hindi, guys? Tama? What help do you need? Ano bang help ang gusto mo sa amin? Ang maganda nito, puro siya nga nagkikwento, puro ka nga lang tanong Puro tanong lang ang ginagawa mo. And lastly, ito ang matindi. Ito isa sa pinakamatinding tanong sa lahat. What's the motivation for this? Bakit gusto mo tong gawin ngayon? Why now? Bakit ngayon talaga why not 1 year ago nag-register ka sa ibang program or 6 months ago? Bakit ngayon talaga? Kasi dito na part, di ba, nakwento ko na to ata dun sa isa kong trainings. Kasi na-close deal ko to na client tinanong ko siya, bakit gusto mo talaga mag-lose weight? Bakit ngayon pa? Bakit nag-antay ka pa ng 2 years or 3 years bago ka parang mag-consider? Bakit ngayon? Sabi niya, kasi pagod na akong ma-reject ng 3 times. Yun lang. Mababaw lang ba yung sagot niya o hindi? Pagod, I've been rejected by 3 girls pala ang sagot niya. I've been rejected by 3 girls already. Malalim yung reason niya? Hindi. Guys, malalim ba yung reason niya? Hindi. Ba't gusto niya mag-lose weight? Kasi naiisip niya talaga dahil sa timbang ko, ang laki-laki ko na. Di ba? Kasi kailangan mapalabas mo yon. After nun, doon mo na pwedeng i-offer. After kasi nito, i-offer ko na sa kanya yan Okay, libre ka ba like either tomorrow or the following day? Ipapamit kita kay coach para gawan ka nilang kasi I feel you. Totoo yan na part. Hayaan mo, balikan mo sila after 60 days. Okay ba yun sa'yo? Balikan mo yung 3 girls na nag-busted sa'yo Kapag meron ka ng 6-pack or yung parang nag-lose weight ka na ng 20 kilos. Would you like that? Nagigets nyo? Ay, walang iya. Aatin yan dun sa appointment na 30 minutes. Nagigets nyo? Yung why now na yan na tanong, masyadong personal yan. Bakit? What's your motivation for this? Why now?
Hindi nga, bakit talaga? Kahit may sinagot yan sa akin pag feeling kong mababaw, sabi ko, hindi nga. Bakit talaga? Feeling ko meron kang di sinasabi. Pero kasi ganun talaga yon. Medyo nagigets niya na ngayon yung role ng DM setter. Depende sa klase ng niche na inaano nyo ha. Kasi eto, lose weight lang ang inaano ko na niche ngayon or industry dinidiscuss ko. Pero napalabas ko yung pain niya. Mas malaki ang chance niya na a-attend doon sa appointment. Okay lang. Patulugin mo muna yung baby mo, Jelisa. Ganon po ang DM setting. Okay? Hanggat di mo kayang ipalabas yan ng ganyan na part. Hindi. Kaya nga, yung sinasabi ko sa inyo, no pain, no booking. Hindi, di ba kasi common na, ano yun, no pain, no gain, di ba? No pain, no gain. Ito naman sa atin, no pain, when di mo napalabas yung pain ni prospect, kaya ka nahihirapan mag-book ng appointment. Kasi hindi mo alam yung punot dulo ng lahat eh. Gets yun na ngayon? May purpose ba yung mga questions na yan? Maganda nga, screenshot mo yan eh. Tandaan mo yan. Tapos, kumbaga, perfectin ko nga muna tong tanong na to kung about their job or business. Sunod, perfectin ko nga to, paano ko mapapalabas yung goal nila. 'Di ba? Kailangan mapalabas mo yung pain nila eh. Ano yung goal nila? Ay, okay, meron silang goal, merong mag-gap selling ako dito. Kumbaga, ano yung gap? Kailangan ma-establish ko yung gap. Kailangan may number. Tangible dapat. 'Di ba? Ibig sabihin ng tangible nakikita, kayang i-measure. Hindi pwedeng, anong example uli? Business consultancy to or agency. Kunwari, ang mga ano nyo, mga business owners, na gustong kumita ng 50,000 a month. Pero ngayon, nasa stock sila sa 10,000 a month. Di ba? $10,000 a month. Tatanungin mo siya, bakit? Ano bang goal mo ngayon? Anong goal mo in the next 30 days or 60 days? Gusto kong kumita ng 50K. Hindi, gusto kong kumita ng maraming pera. Okay. How much ang gusto mong kitain in the next 60 days? Huwag kang pumayag na sinabi lang niyang gusto niyang kumita ng pera. Kailangan mo ng number. Kailangan mo ng figure. Kailangan mo ng tangible nga na number. Kaya pag sinabi niyang, I want to earn as many, ganun, I want to be a bit, ganun na case, di ba? I want to earn, how much? 50K. Oh, binanggit niya, gusto kong kumita ng 50,000. Okay, ang gandang goal yan ha, 50K a month. Di ba? Pero ang tanong, where are you now? Bakit gusto kong kumita ng 50K? Where are you at this point? Asan ka ba ngayon? Nasa 10K pa lang. Meron kang gap na 40K. Yun, pag nakita nyo sa post ng iba yung marunong sa gap selling, ibig sabihin, uy, narinig ko to kay Coach Ian na gap selling. Kailangan ma-establish yung gap. Nagigets nyo? O, ganun po yun. Are you learning mga boss? Learning? Okay. Got a suggestion. It's 8:51 right now. Can we do a quick break until 9 o'clock? And then we're going to continue again. Would you be okay with that one? Mag-break tayo, and after that one, I'm gonna show you something na pwede yung, kumbaga yung mabibit-bit nyo. And after tonight, pwede na kayo makapag-practice. Okay? Be back by 9 o'clock. Ha? Oh, sige.